Good morning mga ka-OFW around the world and welcome back to my channel. If you are new here, please do like, share and subscribe to my channel and also hit the notification bell so you will notify every time I upload new videos. Thank you. A lot of you guys asking what is my opinion regarding sa mga kabayan natin na nire-report sa Qatar due to putting makeup outside. So, without further ado, ibibigay ko po sa inyo ang aking opinion. Pero before ko pong umpisahan ang pagbibigay ng personal opinion ko, paalala po sa lahat, wala po tayong karapatang mag-judge ng sino man. So ito po ay regarding sa na-deport nating 3 kababayan mula sa Qatar. Bilang isang LGBTQ member or LGBTQ plus family, ay syempre nakakalungkot po para sa kanila na na-deport po sila mula sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Pero paalala po sa lahat, kahit kayo po ay nasa open country, especially kung kayo po ay nasa Arab country, kailangan nyo pong respetuhin ang kanilang law. Kung kayo po ay kabilang sa LGBTQ plus family, sana po alam nyo rin po ang inyong limitasyon. Wala akong problema para sa akin na mag-put ng makeup as long as kung kayo po ay nasa private place. Tulad ng kung kayo po ay nasa hotel, kung kayo ay nasa bahay, or kung kayo lang. Pero kung kayo po ay lalabas sa public place, mabuting maging simple lang po kayo. Huwag po tayong gumawa or maglagay ng kung ano-anong kolorete sa mukha, lalong-lalo na kung tayo po ay nagtatrabaho sa Arab country. Ako po bilang isang LGBTQ plus member na nagtatrabaho dito sa Middle East, iniiwasan ko pong maglagay ng makeup pag ako ay lumalabas. Iniiwasan ko rin pong magsuot babae upang maiwasan ang kapahamakan. Dahil alam ko po na ipinagbabawal ito sa kanilang batas. Magiging maayos ang pagtatrabaho ni numan, lalo na ng mga LGBTQ plus member dito sa Middle East kung susunod at rirespeto sila or lirespetohin namin ang kanilang law. Ang pagiging LGBTQ plus member ay hindi masama, pero dapat natin itong ilagay sa lugar. Magkameron po sana ng aral ang nangyari sa ating 3 kababayan na na-deport mula sa bansang Qatar. Ang pagkakaroon ng deportation ay ang pagkakaroon ng ban. It means hindi ka na makakabalik sa bansang inyong na-deportan nyo. Hindi ka na makakabalik, may ban ka na. So, dapat po tayo, lalong-lalo na sa mga nagbabalak mag-abroad na LGBTQ plus member, alamin po natin ang kanilang batas. Kung kayo po ay pupunta sa Middle East, alamin nyo po yung mga batas na pwede at hindi pwede sa mga member na tulad natin. Walang sino man ang may gusto sa nangyari. Sa kanila po, okay lang yon. Dahil hindi po naman nila alam na mangyayari yon. Pero ating pong pagkakatandaan, tayo po ay nasa Middle East o nasa ibang bansa upang magtrabaho, upang magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating pamilya. Sa lahat po ng LGBTQ plus member na nagtatrabaho sa Middle East, konting ingat at respeto po. Iwasan po natin ang kapahamakan. Kung hindi po may iwasan maglagay ng kolorete sa ating mga mukha, ay siguraduhin ito ay nasa tamang lugar. Tayo po
ay hindi pa masyadong tanggap ng lipunan. So tayo lang po ang magkaroon ng respeto at umiwas sa kapahamakang mangyayari. Hindi ko po sinisisi ang tatlo, bagkus ito po sana ay maging aral sa lahat ng LGBTQ+ member na nagtatrabaho sa Middle East. Sana po ito ay maging aral sa lahat na huwag gumawa ng anumang bagay na ikapapamahamak, tulad ng pagkakaroon o pagpuput ng makeup sa muka or pagsusuot ng pangbabaeng damit, dahil ito po ay ipinagbabawal sa kanilang batas. Sa lahat po ng kababayan nating Pilipino na nagtatrabaho sa Middle East, anuman ang iyong kasarian, lagi po tayong mag-iingat, lagi po tayong magrespeto sa kanilang bansang inyong pinagtatrabahuhan. Dahil tayo po ay nagtatrabaho abroad para magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating pamilya, lalong-lalo na yung mga magulang at ating mga anak sa Pilipinas, upang sila ay makapag-aral at makapagtapos nang sa ganon magkaroon sila ng magandang kinabukasan at magkaroon ng magandang trabaho sa hinaharap. Mag-ingat po tayo, mga kababayan, kahit ano pa man ang inyong kasarian. Hanggang dito na lang muna po ang video natin sa araw na ito. Naway may natutunan po kayo sa inyong pinanood. Paalala po sa lahat ng OFW dito sa Saudi Arabia or saan mang panig ng mundo. Mag-ingat, magdasal. Mahalin ang sarili at pamilya sa Pilipinas. Muli, ako po si Isumi Kabungkal na laging nagpapaalala, be a responsible OFW. Walang susuko sa anumang pagsubok at hamon sa buhay. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Keep safe and God bless everyone.